Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong lecture ngayon tungkol sa mga markers at signs na ginamit sa Golden Buddha. Kung meron mang ibinaon na Golden Buddha sa site nyo, ay makikita nyo ang mga marker na ito. So, ito'y ginamitan ng Japanese at pinaghalong Korean writings na tinatawag na Hansa. So Japanese plus Korean writings ay yan yung resulta ng modified kanji. So modified kanji na ang lalabas diyan. Sa susunod na pahina ay malalaman nyo yung mga modified kanji na yan nagawa ng Koreans. Kasi ang magtaka kayo, ang liit-liit ng Japan, bakit na-invade nila ang buong Asia? Dahil nga kalahati ng kanilang mga sundalo ay mga Koreano. Kaya yung mga Koreano, yun daw yung grabe kung umatake dahil walang patawad. So yan, kapag magka World War III tayo, hindi malayong mangyari na i-recruit pa rin ng Japan ang South Korea dahil sila yung partner noon at pareho silang nakinabang sa mga ginto. So dito, itong mga sacred icons na ito or sacred images na Buddha, actually hindi mga solidong Buddha yan. Ewan ko lang yung nakuha ni, kasi kwento lang yan ha. Ang kwentong bayan kasi ay pinataba na yan. Yung nakuha ni Rojas ay sinabi nila na solidong 1 ton of solid gold bar. Nag-research kasi ako niyan ng mga estatwa sa Asia. Ang solidong Buddha ay gawa sa tanso. Pero yung gold Buddha ay gold-plated siya. Makapal na pagka-plating, yung parang kasing kapal ng karton o mas makapal pa sa itong ginamit sa dilata na klaseng na pagka-gold-plated. So ginto pa rin 'yon, yung ginawa nilang parang binalot yung rebulto na kahoy ay o gawa man ng bato ay binalot ng totoong ginto. So yun yung mga Golden Buddha na sinasabi. Kaya nga yung nakuha ni Rogelio Ruas, duda pa rin ako doon na hindi yung solid. Kasi hindi gumagawa ng solidong Golden Buddha ang mga munghi sa China at sa India. Sa kasi yan sa India kasi galing yung mga Golden Buddha na yan, kasi galing yan sa relihiyon na itong Buddhism. Kaya Golden Buddha. Sa Cambodia ay merong mga sacred Buddhist temple doon, kaya merong Golden Buddha. Pero hindi ibig sabihin na solid gold yun. Kaya yung kay Manuel Ruas ay pinalaking kwento na lang yun na solidong Golden Buddha. Hindi yung ganun. Kasi kahit saan tayo mag-research ngayon, kung meron ba talagang solidong Golden Buddha sa mga temples katulad ng sa Cambodia, sa parte ng Tibet, sa China, wala walang lalabas. Pero merong mga gold-plated na Buddha at merong solidong Buddha na gawa sa bronze. Mabigat siya dahil nga gawa sa bronze at madaling maghanap ng tanso. Ang ginto kasi ay siyempre mahirap. Kung 1 toneladang ginto, mahirapan doon pag-ipon yung mga munghi. Hindi sila nagmimina kaya mahirapan sila. So, ganun pa man, kung meron ngang ginawa na isang Golden Buddha talaga na solid, sa palagay ko ay nag-iisang solid Golden Buddha lang yan, kasi karamihan talaga ay gold-plated lang. At hindi katulad ng gold-plated ngayon natin na sobrang nipis. Ang gold-plated noon ay talagang pinipikpik yan na binalot talaga siya sa ginto. So yung ganong kalaki na 1 meter tangkad na Buddha, siguro kapag timbangin ang purong ginto na nakabalot doon, ay nasa 4 to 5 kilos sa palagay ko. So pera pa rin yun. Yung Golden Buddha ni Rojas, kung ganun man na hindi yung solido, ay pera pa rin yun. Kasi nasa 4 to 5 kilograms ang nakabalot na purong ginto.
So itong mga Golden Buddha na to ay nakalagay ito sa mga waterfalls beside the river na parang may gruto. Doon to nilalagay ng mga army kasi doon sila magdadasal. Ngayon, nang palapit ng mga Amerikano ang mga gerilya na Pilipino at Amerikano, ay dali-dali nilang tinatago ang mga ito sa mga tunnel, yung iba binaon, yung iba ay pinasok lang sa mga kuweba at tinabunan ng bato. So ito yung treasure symbols na nakuha natin. Ito ay galing sa records ng father ko, ang ganitong mga symbols ng Golden Buddha. Mas maniwala kasi tayo sa mga treasure hunter noong 70s kaysa treasure hunter ngayon, mga kababayan. Noon pure talaga ng mga mapa yung nakikita nila, original, authentic. Hindi yung dinagdagan. Karamihan kasi diyan ay recopy na, andin dinagdagan. So ito ang ibig sabihin nito ay Golden Buddha. So nakita nyo, merong box, merong B, B for gold, and then parang meron siyang kamay, di ba? Kapag merong kamay, yung ano kasi ni Buddha, yung paborito ni Buddha ay gulay. Yung kamay na yan ay gulay yan. Parang ano yan parang cabbage. Paborito ni Buddha yun na pagkain. Kaya yung estatwa ng mga Buddha ngayon na nabibili natin, merong Buddha na may pinapasan na na parang pitsay. So yan mga kababayan. So kapag nakita nyo to, merong Golden Buddha na kabaon. So meron pang isang symbol dito, ito. Golden Buddha pa rin ito. Nariyan pa rin ang letter B. Nandiyan ang pitsay na parang kamay. Ayan pitsay yan hindi actually pitsay, basta vegetables yan na kapamilya ng pitsay. So yan, Golden Buddha yan. Screenshot nyo na lang. Ito rin, gumamit rin ang nagbaon ng yung mga talagang Hapon, hindi Koreano. Gumamit ng Japanese kanji. So shorthand siya na pagkagawa ng Buddha kaya medyo maiksi lang. So yan, Golden Buddha yan, parang number 14. Kapag nakakita kayo ng parang number 14 or parang parang 74 or 14, so yan, merong Golden Buddha na nakabaon dyan sa site nyo. Ayan parang number 14, parang number 74. So ito na yung Korean Hanza. Hanza, symbol for Buddha. Korean ang nagsulat nito. Ito yung Korean writings. Kaya ayan nandyan pa rin yung parang number 1, parang number 7. At symbols for Hanza symbols, hindi kanji kasi ang kanji sa Hapon So Hanza symbol for Buddha. So laging tandaan kapag parang mayroong number 1 at number 7, ayan Golden Buddha yan. So minsan pinagdikit ang number 14 at yung kanji na to kanji ng Buddha. So note that the first character is also rare form of Korean Hanza. So yung una ay Hanza yan. And then para mas elaborate, dinagdagan ng kanji na meaning ay Buddha pa rin. So kapag ganitong dalawang pinagtabi, ay ganun pa rin ang kahulugan na mayroong Golden Buddha sa site nyo. Mga kababayan, ayan yung number 14 at itong Buddha kanji. So ito yung kasi ang nagpabaon ng Golden Buddha ay si Hirohito Showa, yung emperor ng Japan. Ngayon, bilangin nyo sa alphabet kung pangilan ang letter H. Bilangin nga natin A, B, C, D, E, F, G, H. Pangwalo na bilang ang letter H sa ating alphabet. Kaya lumilitaw na parang merong number 8
At ang number 8 na yan ay Buddha pa rin yan. Kasi ang nagpabaon ay si Hirohito. Kaya kung merong malaking number 8 sa bato na nilagay o kinorba, ibig sabihin yan, Emperor Treasures yan. At ang Emperor Treasure, karamihan ay may halong Golden Buddha. Kaya ito yung signs na makikita nyo sa bato, nakaukit yan. Kapag merong parang number 8, at din may kadikit-dikit na mga kanji, wala nang ibig sabihin yan na iba kundi Emperor Treasure or merong Golden Buddha. So ayan no, parang sabon lang no. So ito yung actual na may nakakuha daw noon sa bandang Luzon sa north. May nakakuha daw ng Golden Buddha at ito yung nakuha na kinuha ng picture. Ayan no. So kung merong mga kababayan, kung merong mga pure gold na mga Golden Buddha ay maliliit lang yung pagkagaya ng napulot dito sa Agusan na na yung Buddhist na statue na maliit, 'di ba? Nasa lang yun eh. Nasa 3 kilos yata. Pero kapag mga 1 metros na, yung malalaking estatwa na Golden Buddha, hindi yan pure gold. Talagang binalot lang yan ng manipis na ginto. Pero hindi yan tinubog ha, talagang ginto yung binalot dyan. At karamihan yan ay gawa sa matibay na kahoy. Sa India, karamihan ay bato, and then binalot na naman nila muli ng gold. At talagang pure gold. Pero hindi siya solido. Pero yung maliliit, klaruhin lang natin, na katulad ng napulot sa Agusan, Buddhist pa rin yun na parang Buddhist statue yun. So, maliit siya. Nasa 5 inches ang haba ng estatwa na yon na napulot sa Agusan. Ang Agusan River, marami talagang ginto diyan na nakapanahonan ng mga Buddhist, ng mga monks. Kaya ito yung nakitang nahukay ng mga naghukay at nakakuha ng Golden Buddha. So para siyang number 8 na bato, parang bowling pins. At sa aking mga subscribers noon ay mayroong nakahukay ng ganito. Sabi ko nako, big deposit yung nyo, natumbok nyo kasi recorded yan na kapag ganyan na parang bowling at parang number 8 yung hugis ng bato, ay mayroong sacred image na tinatawag na Golden Buddha. So ito na, meron tayong picture dito. Totoo talaga to na may nakakuha ng ganitong signs. At malalaki siya, mga kababayan, at marami. Ewan ko lang kung pinagpatuloy nila yung hukay nila noon. Kasi alam naman natin na kapag Emperor Treasure Site ay malalim talaga at magastos. At merong mga water traps. So meron tayong picture dito, atin panoorin. Ito'y real picture ng nakahukay noon. So eto mga katiyats, yung padala sa akin noon, ito'y 4 years ago na yata. Padala sa akin ng nakahukay nito. Malaman natin na yun talaga ay treasure site ng Hapon dahil itong nakuhang mga bato na sadyang inukit, kinorba ay kumpul-kumpul yan. Talagang sa isang lugar lang. Hindi yung nagkalat na doon nakuha sa kabila and then dinala nyo, tinipon nyo. Hindi yung ganun. Dapat makita siya sa hukay nyo na nagkumpulan talaga. Katulad nito. So dito pa lamang makikita natin, meron pa nga itong pato yung hindi ko nasib, nagaganito ang itsura, pato talaga na bato at maraming pato. So ibig sabihin ng pato ay may tubig. Ibig sabihin ay malalim-lalim ang papuntahan dahil mayroong tubig. Ayan, yung iba naman isda yung nakuha, so ganun pa rin ang kahulugan. Kapag mga bato na hinugis na isda, ibig sabihin nasa water table na ang item at malalim na siya, nasa aquifer na. So ito, nakita nyo ang number 8 na rito Ito number 8 pa rin to paulit-ulit. Marami yan Ayan number 8.
Ito number 8 pa rin. Ito malaking number 8. Ito yata yung pato, yung hinawakan ng ating ka-TH. Ito nga yun. Ito yung ulo yata, narito yata, nagaganyan yan. Okay, tingnan natin yung klarong-klaro. Ito na. Number 8 talaga siya. Ayan, so walang kaduda-duda, di ba? Alangan naman na ang nature ay magkurba ng parehong uri ng mga bato na parehong hugis na magkatabi. Pwedeng magawa yan ng nature pero sa magkaibang lugar na nandun sa unahan, andin nakuha mo, andin yung isa nakuha mo rin sa malayo, pwedeng ganun. Pero kapag kumpul-kumpul sila sa isang hukay lang, ibig sabihin yan, sinadyang nilagayan diyan para signs at marker na tama yung natumbok na direksyon. So yan, number 8 means Hirohito. Ang nakatagong code sa number 8 is 8s. Yan ay 8s, yan ay 8. So ganun din, kapag may nakita kayo na malaking 8s na minarka sa bato, Hirohito pa rin yan, at ang ibig sabihin yan ay Emperor Treasure pa rin, yung malaking letter H. Ang nakatagong diyan, sikreto ay 8. So dito baliktad naman, ang nakalabas ay 8. Ang nakatagong letra ay H. So Hirohito. Kapag Hirohito, Emperor. Kapag Emperor, malaking kayamanan. So dalawa siya Hindi ibig sabihin niya na dalawang Golden Buddha ang nakalagay. Hindi. Isa lang, pero inulit-ulit lang nila paglagay diyan ang number 8 na bato para malaman na sacred image yan. Para kasing tao rin siya tingnan, di ba? Parang ribulto din ang 8. Ang number 8 na bato na yan. So, makikita natin na hindi lang number 8, parang sacred image. So, meron nga. Ang problema nga lang, kapag Emperor Treasures, alam naman natin, di ba, na pinakamababaw niyan ay yung mga bangkera ay nag-umpisa yan sa 22 or 30 meters, and then palalim na yan. Pwedeng aabot ng 80 meters, ng 100. Pero pinakamababaw ay nasa 12 hanggang 30. Pinakamababaw yan. At ang malalim yan, yung mga 60, 80 hanggang 100. Meron pang ibinaon dyan sa 200 meters na nasa itaas ng bundok, walang tubig. Walang tubig ang bundok, kaya nahukay nila ng malalim. Kaya yan, kapag nakita natin yan, good luck yan, good signs, good symbol. Problema lang kung kaya ng ating budget na maghukay tayo ng malalim. Kasi kung malalim na hukay, ay hindi yung maghukay kayo ng 1 meter by 1 meter lang na circumference ng hukay. 1 meter or 2 meters, maliit pa rin yan. Kapag mga Golden Buddha na paghanapin o mga Emperor Treasures, ay i-open cut na ang buong area. So buong area, so nasa pwedeng 10 by 10 meters, pwedeng 8 by 8, 6 by 6, pero maganda talaga 10 by 10 meters. Open cut, parang gumawa ng landfill, at hukayin lahat yun. Ilabas yun lahat ng lupa. At doon yung makikita na nagkalat ang mga signs na nilagay nila habang ibinaon nila yan noon ng hapon. Ay kinalat nila sa circumference ng site ang mga signs na palatandaan na dyan talaga na ibaon yung Emperor Treasures na yan. So, yan lang ang ating lecture sa araw na ito, mga ka-TH. Napaka-importante ito, ang number 8, letter H, at itong sacred image ng the Golden Buddha. Kasi kapag Golden Buddha, siya nagsasabi na siya ay Emperor Treasures. Ako'y magpapaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon. Maraming salamat at see you on our next upload.